Naramdaman ni Joanna ang matinding paghapdi sa kanyang lalamunan bago pa man niya marating ang lababo. Ang malamig at puting liwanag ng mamahaling banyo sa loob ng kanilang condominium sa Bonifacio Global City ay tila lalong nagpapatingkad sa namumutlang kulay ng kanyang mukha. Isang malakas at madiin na ubo ang yumanig sa kanyang dibdib, na sinundan pa ng sunod-sunod na paghingal. Agad niyang kinuha ang isang malinis na puting tissue at itinabon ito sa kanyang bibig upang pigilan ang ingay na maaaring umabot sa labas ng pintuan. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang kanyang nanginginig na kamay, tumambad sa kanyang mga mata ang isang matingkad at pulang mantsa ng dugo na kumalat sa puting papel. Naniga si Joanna sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Sa halip na magpanik, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tahimik niyang nilukot ang tissue. Ibinaon ito sa pinakailalim ng basurahan upang hindi makita ng kahit na sino at binuksan ang gripo. Ang malakas na agos ng tubig ang pumanaw sa anumang bakas ng kanyang iniindang sakit. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa malapad na salamin. Ang mga pisnging dati ay puno ng buhay ay ngayon ay humpak na. Ang mga matang noon ay kumikinang sa pag-asa, ay napalitan ng malalalim na itim na bilog sa ilalim nito. Ibinaba niya ang kanyang paningin at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng kanyang tiyan kung saan nakatago ang isang mahaba at kupas na peklat sa ilalim ng kanyang damit. Ang peklat na iyon ang nagbigay sa kanya ng pamilyang pinangarap niya, ngunit iyon din ang unti-unting kumikitil sa kanyang buhay ngayon. Habang pinagmamasdan niya ang marangyang paligid, ang makintab na marmol, ang mamahaling mga gamit, at ang katahimikan ng isang maginhawang buhay, hindi niya mapigilang balikan sa kanyang isipan kung paano nagsimula ang lahat. 8 taon na ang nakalilipas, malayo sa karangyaan ng buhay nila ngayon. Si Joanna ay isang 24 na taong gulang na ulila. Nabubuhay lamang siya sa pamamagitan ng pagiging sastre sa isang maliit at mainit na patahian sa siksikang eskinita ng Divisoria. Mula pagkabata, hindi niya naranasan ang magkaroon ng sariling tahanan. Lumaki siyang palipat-lipat sa mga malayong kamag-anak na ang turing sa kanya ay isang pabuya at dagdag gastusin. Sanay siyang kimkimin ang lahat ng pagod, sanay na walang inaasahang tulong mula sa iba, at sanay na lumaban ng mag-isa. Ngunit nagbago ang kulay ng kanyang mundo nang makilala niya si Christian. Nang ikasal sila, walang-wala si Christian, isang hamak na estudyante sa kolehiyo sa umaga at nagtatrabaho bilang isang delivery rider sa gabi hanggang madaling araw. Naalala pa ni Joanna ang isang maulan na gabi sa kanilang inuupahang bahay sa Tondo. Isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Madalas ay tumutulo ang tubig ulan mula sa butas ng kanilang bubong, bumabagsak ng diretsyo sa sahig na semento. Umuwi noon si Christian na basang-basa ng ulan. Ang kanyang lumang uniforme ay balot ng putik mula sa mga kalsada ng Maynila. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa ginaw, ngunit nang makita niya si Joanna na naghihintay sa harap ng malamig na kanin at kaunting ulam, pinilit nitong ngumiti. Lumapit ito kay Joanna, hinawakan ang kanyang mga kamay na nanigas sa pananahi at bumulong ng isang pangakong nagbaon ng malalim sa puso ng dalaga. Sinabi nitong kahit mahirap lang siya ngayon, hindi niya hahayaang mag-isa at malungkot si Joanna sa buhay. Nangako itong magsisikap upang mabigyan siya ng marangal at maayos na kinabukasan. Para kay Joanna, hindi niya kailangan ng pera. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang maging ulila sa gitna ng maraming tao. Kaya naman ang dalhin siya ni Christian sa kanilang maliit na bahay upang makilala ang ina nitong si Aling Consuelo. Pakiramdam ni Joanna ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Si Aling Consuelo noong mga panahong iyon ay isang napakabuting ina sa kanya. Tuwing maghahapunan sila at ang ulam lamang ay isang maliit na pritong isda, palaging ibinibigay ng matanda ang pinakamalaman na gitnang bahagi kay Joanna. Pilit nitong inilalagay ang isda sa ibabaw ng kanin ng dalaga habang nagbibilin na kumain ng marami dahil buong araw itong nagtatrabaho sa patahian. Kapag ginagabi si Christian sa daan, si Aling Consuelo ang nagbabantay sa kanya. Ipinagtitimpla siya ng kape.
at pilit siyang pinapatulog upang hindi mapagod ang kanyang mga mata. Sa tuwing nakakaramdam siya ng lagnat, ang magaspang ngunit mainit na kamay ni Aling Consuelo ang nagpupuna sa kanyang noo habang bumubulong na kawawa naman ang batang walang sariling ina kaya dapat ay lalo niya itong mahalin. Ang mga simpleng salitang iyon ay katumbas ng buong mundo para kay Joanna. Ipinangako niya sa kanyang sarili na ibibigay niya ang lahat, maging ang kanyang sariling lakas, upang itaguyod ang pamilyang ito na nagbigay sa kanya ng pagmamahal na ipinagkait ng tadhana mula pagkabata. Nagpapakapagod si Joanna sa araw bilang sastre, at sa gabi ay tumatanggap pa siya ng mga labahin at pananahi ng mga sirang damit ng kanilang mga kapitbahay. Nakukuba siya sa harap ng makinilya hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. Hindi siya nagrereklamo dahil alam niyang nag-aaral pa ang kanyang asawa at tumatanda na ang kanyang biyenan. Subalit ang simpleng kaligayahan ng kanilang maliit na tahanan ay biglang nawasak isang malamig na gabi, ilang araw bago magpasko. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Ang hangin sa labas ay napakalamig at naririnig ang mabibigat na patak ng ulan na humahampas sa kanilang bubong na yero. Nakapagluto si Joanna ng mainit na sinigang at nakapaghain ng kaunting kanin. Masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga plano nila sa darating na Noche Buena. Biglang huminto sa pagnguya si Aling Consuelo. Napako ang tingin ng matanda sa kawalan. Binitiwan nito ang hawak na kutsara at tinidor na lumikha ng isang matalim at nakakagulat na tunog nang tumama ito sa sahig. Ang kulay sa mukha ng kanyang biyenan ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang nakakatakot na pamumutla. Tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Aling Consuelo habang mariing nakahawak ang dalawang kamay nito sa kanyang tiyan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at bumaluktot sa matinding sakit. Bago pa man makapagsalita si Joanna upang magtanong, tuluyan nang nawala ng balanse ang matanda, bumagsak ang katawan nito mula sa upuan, kasabay ng pagtapon ng mainit na sabaw sa sahig na semento. Isang matinding sigaw ng pagkasindak ang lumabas sa bibig ni Christian habang mabilis itong dumalo sa bumagsak na ina. Nanginginig ang buong pagkatao ni Joanna, tila naubusan ng dugo ang kanyang buong katawan sa nasaksihan, ngunit pinilit niyang labanan ang takot. Mabilis siyang kumuha ng makapal na tuwalya at payong at sa kabila ng bumubuhos na ulan, tumakbo siya palabas ng eskinita upang humingi ng tulong sa kalapit na driver ng tricycle. Basang-basa silang tatlo habang pilit nilang isinasakay ang walang malay na katawan ni Aling Consuelo patungo sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang amoy ng pampahid na gamot at malinis na alkohol ay tila sumakal kay Joanna nang makapasok sila sa emergency room. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa labas habang basa pa ang kanilang mga damit, lumabas ang isang doktor na may hawak na makapal na palad ng mga papeles. Ang ekspresyon ng mukha nito ay mabigat at puno ng awa habang tinatawag ang mag-asawa sa isang tabi. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Joanna nang marinig niya ang mga salitang binitawan ng manggagamot. Si Aling Consuelo ay dumaranas ng malalang pagbagsak ng kidney, nasa huling yugto na at nangangailangan ng agarang operasyon at pangmatagalang paggamot. Kung hindi ito maibibigay sa lalong madaling panahon, ang buhay ng matanda ay nasa matinding panganib. Dagdag pa ng doktor, ang halagang kakailanganin upang umpisahan ang paggamot ay hindi bababa sa ilang daang libong piso. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Tumingin si Joanna kay Christian. Ang lalaking kilala niya na palaging matatag, na hindi sumusuko sa anumang hirap ng trabaho, ay unti-unting nanghina. Nawala ng lakas ang mga tuhod ni Christian at tuluyan siyang napaluhod sa malamig na sahig ng pasilyo ng ospital. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay at doon sa harap ng maraming tao, humagulhol siya na parang isang bata. Sa bawat paghikbi ng kanyang asawa, narinig ni Joanna ang pait at kawalang pag-asa ng isang anak na walang kakayahang iligtas ang sariling ina mula sa kamatayan. Nakatayo lamang si Joanna sa tabi ni Christian, nakakuyom ang mga kamao. Pinapanood niya ang pagguhong ito ng kanyang asawa. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang bato, pinipigilan ang kanyang sariling pagluha.
Pilit niyang inabot ang balikat ni Christian upang damayan ito, ngunit sa loob-loob niya, isang mabigat na desisyon ang unti-unting nabubuo. Tumingin siya sa direksyon ng emergency room kung saan nakaratay ang babaeng tumanggap sa kanya ng buong puso. Hindi siya makapapayag na gumuho ang kaisa-isang pamilyang nagbigay sa kanya ng kahulugan ng buhay. Kahit na alam niyang wala silang yaman at pera, ipinangako ni Joanna sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat kahit pa ibuwis niya ang kanyang sariling lakas at dugo upang mapanatiling buhay ang babaeng itinuring niyang tunay na ina. Walang kamalay-malay si Joanna na ang desisyong ito sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital ang magiging simula ng pinakamahabang kalbaryo ng kanyang buhay. Lumipas ang mga araw sa loob ng pampublikong ospital na tila isang mabagal at nakasasakal na panaginip. Ang amoy ng matapang na disinfektante at pinaghalong pawis ng mga taong naghihintay sa pasilyo ay unti-unting naging bahagi ng araw-araw na paghinga ni Joanna. Sa bawat pagdating ng nurse upang mag-abot ng panibagong listahan ng mga gamot at bayarin, nakikita niya kung paano unti-unting pinapatay ng kawalang pag-asa ang kanyang asawa. Nakatayo si Joanna sa gilid ng pintuan ng ward, tahimik na pinagmamasdan si Christian. Nakaupo ang lalaki sa isang lumang silyang plastik sa labas ng kwarto ni Aling Consuelo. Hawak nito ang isang makapal na salansan ng mga resibo at kuwenta mula sa parmasya at billing section. Nanginig ang mga balikat ni Christian at dahan-dahan niyang ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Walang luha na lumabas. Ngunit ang matinding bigat ng kanyang kawalang kakayahan ay tila isang nakikitang anino na nakadagan sa kanyang likuran. Alam ni Joanna na ubos na ang ipon ng asawa mula sa pagde-deliver at maging ang mga naipon niya mula sa pananahi ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng ilang araw. Nang gabing iyon, habang mahimbing na nakatulog si Christian dahil sa matinding pagod, tahimik na lumabas si Joanna mula sa ospital. Malamig ang ihip ng hangin at manipis lamang ang kanyang suot na jacket, ngunit hindi niya alintana ang ginaw. Mahigpit niyang hawak sa loob ng kanyang bulsa ang isang maliit na balot ng tela. Naglakad siya patungo sa isang kilalang sanglaan na bukas 24 na oras sa kanto ng kalsada. Nang buksan niya ang maliit na balot sa ibabaw ng makapal na salamin ng kahera, tumambad ang isang manipis na gintong kwintas na may maliit na palawit na hugis krus. Ito ang kaisa-isang alaalang naiwan sa kanya ng kanyang tunay na ina bago ito pumanaw. Ito ang kanyang pinakaiingatang kayamanan, ang tangi niyang pamana. Tinitigan ni Joanna ang kwintas ng matagal. May kumurot sa kanyang dibdib, isang matinding pangungulila, ngunit nang maalala niya ang nakaratay na si Aling Consuelo, ang babaeng nagtiyagang magpunas ng kanyang pawis at nagpakain sa kanya noong siya ay may sakit, hindi na siya nag-atubili. Tiniis ni Joanna ang hapdi ng pagkawala nang iabot sa kanya ng tagasangla ang ilang libong piso. Malaking halaga iyon para sa isang ordinaryong araw, ngunit nang ibayad niya ito sa kahera ng ospital kinaumagahan, napagtanto niyang ang sakripisyo niya ay tila isang patak lamang ng tubig sa gitna ng malawak na disyerto. Sapat lamang iyon upang pantawid sa 2 araw na dialysis ng matanda. Lumala ang sitwasyon noong sumunod na linggo, ipinatawag silang mag-asawa ng pangunahing doktor ni Aling Consuelo. Sa loob ng malamig na klinika, ipinaliwanag ng doktor na hindi na tumutugon ang katawan ng matanda sa dialysis. Mabilis na bumabagsak ang kondisyon nito at ang tanging lunas na lamang upang madugtungan ang buhay nito ay isang kidney transplant. Idinagdag pa ng manggagamot na masyadong mahaba ang pila para sa mga organ donor sa ospital at sa bilis ng paghina ng katawan ng pasyente, baka hindi na ito umabot pa. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na isinaksak sa dibdib ng mag-asawa. Halos magmakaawa si Christian sa doktor, nakaluhod at namimilipit ang boses sa pagmamakaawa na gumawa ito ng paraan, ngunit tanging malungkot na pag-iling lamang ang isinagot ng manggagamot. Nang gabing iyon, mag-isang naupo si Joanna sa madilim na bahagi ng pasilyo. Naisip niya ang kanyang sarili. Wala siyang kadugo. Wala siyang kamag-anak na uuwian kung sakaling mawala ang pamilyang ito.
Kung hahayaan niyang mamatay si Aling Consuelo, alam niyang guguho ang mundo ni Christian at kasabay nitong mawawasak ang kaisa-isang tahanan na nagbigay sa kanya ng init at pag-asa. Kinabukasan, nang walang paalam, nagtungo si Joanna sa laboratorio upang magpasuri, buo ang kanyang loob. Kung walang ibang makakapagbigay, siya ang gagawa ng paraan. Inilihim niya ito kay Christian sa loob ng ilang araw na mga pagsusuri hanggang sa tawagin siya ng doktor. Isang himala ang lumabas sa mga resulta. Mataas ang pagiging tugma ng kanyang bato sa katawan ng kanyang biyenan. Pwede siyang maging donor. Nang makita niya ang papel na nagpapatunay nito, napapikit si Joanna. May takot na gumapang sa kanyang kalamnan. Alam niyang hindi biro ang pagbibigay ng isang bahagi ng kanyang katawan. Alam niyang maaapektuhan ang kanyang kalusugan, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang suklian, ang kabutihang loob at pagmamahal na ibinigay sa kanya ng ina ng kanyang asawa. Isa itong malalim na utang na loob na nais niyang bayaran ng sarili niyang buhay. Ngunit, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtatapat kay Christian. Natagpuan niya ang asawa sa isang nakatagong bahagi ng ospital, nakasandal sa malamig na pader at tulalang nakatingin sa kawalan. Dahan-dahang lumapit si Joanna at iniabot ang manipis na folder na naglalaman ng mga resulta ng laboratorio at ang formularyo ng pahintulot. Napakunot ang noo ni Christian. Binasa nito ang mga nakasulat at sa bawat paglipat ng kanyang mga mata sa mga salita, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata hanggang sa manginig ang kanyang mga labi. Ibinaling nito ang kanyang paningin kay Joanna. Ang mukha ay pinaghalong takot, gulat at matinding pagtutol. Umiling ng mabilis si Christian at inihagis ang folder pabalik kay Joanna. Ang boses nito ay basag at puno ng pagdurusa nang igiit nitong hindi ito maaari. Sinabi nitong hindi siya makapapayag na wasakin ng kanyang asawa ang sariling katawan. Hinawakan ni Joanna ang nanginginig na mga kamay ng kanyang asawa. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Christian na ngayon ay umaapaw sa matinding kalungkutan. Pinaliwanag ni Joanna nang may mahinahon ngunit matatag na boses na ito na lamang ang tanging paraan. Na kapag naghintay pa sila, tuluyan na nilang mawawala ang ina nito. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Christian. Napaluhod muli ang lalaki, mahigpit na nakakapit sa baywang ni Joanna. Sinumbat nito sa sarili ang lahat ng kahirapan nila. Sinabi nitong wala siyang kwentang asawa dahil hinahayaan niyang ang babaeng pinangakuan niyang aalagaan ang siyang magsasakripisyo ng ganito katindi. Bawat salita ni Christian ay puno ng lason ng paninisi sa sarili. Yumuko si Joanna at inilapat ang kanyang mukha sa buhok ng asawa. Ipinaalala niya kay Christian na ang pamilya ay hindi nagsusukatan ng halaga. Sinabi niyang ang ina nito ay ina na rin niya at hindi siya magdadalawang isip na iligtas ang nag-iisang pamilyang meron siya. Matapos ang isang mahaba at nakadudurog na pag-uusap, sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang kalooban, walang nagawa si Christian kundi kunin ang ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya matapos isulat ang kanyang pangalan sa bahagi ng asawa na nagbibigay ng pahintulot para sa operasyon. Nang matapos siyang pumirma, tila nawalan siya ng lakas, napasandal sa pader at muling umiyak sa matinding kawalang kakayahan. Napagkasunduan nilang dalawa na ilihim ang lahat kay Aling Consuelo. Ipinaalam nila sa matanda na may isang mabuting pusong estranghero na nag-alay ng bato at ginustong itago ang pagkakakilanlan nito. Nang marinig iyon ng matanda, napuno ng luha ang mga mata nito at walang tigil na nagpasalamat sa Diyos. Walang kamalay-malay na ang taong nagligtas sa kanyang buhay ay ang manugang na inilalayo ang sariling dusa. Dumating ang araw ng operasyon. Malamig na malamig sa loob ng silid opera. Nakahiga si Joanna sa isang makitid na kama na hinihila ng mga nurse patungo sa operating room. Ang mga puting ilaw sa kisame ay mabilis na nagdaraan sa kanyang paningin, nakasisilaw at nagdadala ng nakababahalang kaba. Bago sila tuluyang pumasok sa malaking dobleng pintuan, lumingon si Joanna sa kanyang gilid. Nakatayo roon si Christian, namumutla at tila hindi makahinga sa tindi ng takot. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao nito.
Pinilit ni Joanna na bigyan ng asawa ng isang mahinahon at mapanatag na ngiti. Nais niyang iparating na magiging maayos ang lahat. Tuluyang isinara ang mabibigat na pintuan. Naghiwalay sa kanila mula sa paningin ng isa't isa. Isang matalim na alingaw-ngaw ng pagsara ng pinto ang sumakop sa pandinig ni Joanna. Sa paglapit ng doktor upang iturok ang pampatulog, naramdaman ni Joanna ang malamig na likido na dumaloy sa kanyang mga ugat. Unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, bago siya tuluyang kainin ng malalim na kadiliman, isa lamang ang namutawi sa kanyang isipan kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Basta't manatiling buo ang pamilyang ito, handa niyang tanggapin ang lahat ng kapalit. Ang unang naramdaman ni Joanna paggising niya mula sa operasyon ay isang matalim na hapdi sa kanyang tagiliran, tila hinihiwa ang kanyang laman sa bawat malalim na paghinga. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Christian na namumugto sa kakaiyak, magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa kabila ng matinding kirot, pinilit ni Joanna na bigyan ng isang mahinang ngiti ang asawa. Ligtas na ang kanyang biyenan. Iyon lamang ang mahalaga. Sa kalapit na kwarto, patuloy ang pagluha ni Aling Consuelo habang nagpapasalamat sa kalangitan. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pasasalamat sa hindi nakikilalang donor na nagbigay ng pangalawang buhay sa kanya. Walang kaalam-alam ang matanda na ang mismong nagligtas sa kanya ay ang manugang na nakaratay lamang ilang hakbang mula sa kanyang kinalalagyan. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong. Ang buhay nila ay tuluyan ng umalis sa masikip at tumutulong bahay sa Tondo. Matapos makapagtapos at dahil sa walang patid na pagsisikap, mabilis na umangat ang posisyon ni Christian sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Mula sa pagiging isang hamak na delivery rider na laging basang-basa ng ulan, ngayon ay isa na siyang iginagalang na direktor. Ang kanilang tirahan ay isang malawak at mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City. Pinalibutan sila ng malalaking bintanang salamin, makikintab na sahig na marmol, at mga kagamitang dati ay pinapangarap lamang nila. Ngunit sa pag-angat ng kanilang antas sa buhay, tila may isang malupit na sumpa na unti-unting sumisip-sip sa lakas ni Joanna. Nakatayo si Joanna sa harap ng malaking salamin sa kanilang kwarto. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang dating makapal at maitim niyang buhok ay madalas nang nalalagas. Bawat pagsuklay niya ay nagiiwan ng mga hibla sa sahig. Ang kanyang balat ay naging manipis at palaging namumutla, habang ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Dahil sa pagbabawas ng isang bato at sa epekto ng mga gamot na nagpapababa ng kanyang immune system, ang kanyang katawan ay mabilis na tumanda. Sa edad na 29, mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Sa kabilang banda, ang buhay sa BGC ay naging isang napakagandang biyaya para kay Aling Consuelo. Sa tulong ng malusog na bato na nagmula kay Joanna, nanumbalik ang sigla ng matanda. Bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi at nakagagawa na siya ng mga bagay na dati ay hindi niya kaya. Kasabay ng pagbuti ng kanyang kalusugan ay ang pagbabago ng kanyang panlasa. Ang dating inang matiyagang naghahati ng kapirason hisda ay napalitan ng isang ginang na mahilig sa mga mamahaling alahas at mga pampagandang damit. Natuto itong makipaghalubilo sa mga mayayamang kapitbahay at naging labis na mapagpahalaga sa imahe at estado ng kanilang pamilya. Isang hapon, nakaupo si Joanna sa sala. Maingat na inilalagay ang mga makukulay na kapsula at tableta sa kanyang medicine organizer. Ang alingaw-ngaw ng mga gamot na nahuhulog sa plastik na lalagyan ay bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. Bawat gamot na iyon ay nagkakahalaga ng libu-libong piso mga gamot upang panatilihing gumagana ang kanyang nag-iisang bato, mga bitamina para sa kanyang dugo at mga panlaban sa impeksyon. Mula sa pinto, pumasok si Aling Consuelo galing sa isang pagtitipon kasama ang mga kaibigan. Amoy mamahaling pabango ang matanda at kumikinang ang gintong pulsera sa braso nito. Nang mapadako ang tingin ng ginang sa dami ng mga gamot sa ibabaw ng mesa, isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito.
Inalis ni Joanna ang kanyang paningin sa mga gamot at pilit na ngumiti sa biyenan. Tinanong niya kung kamusta ang lakad nito, ngunit sa halip na sumagot ng maayos, nag-iwas ng tingin ang matanda. Malamig ang boses ni Aling Consuelo nang punahin nito ang tambak na gamot ng manugang. Sinabi nitong tila mas marami pa ang kinakaing tableta ni Joanna kaysa sa totoong pagkain. May bahid ng pagkayamot sa mukha ng matanda habang idinadagdag na walang katapusan ang paglabas ng pera ng kanyang anak para lamang sa mga ospital at reseta. Isang mainit at matalim na kirot ang tumago sa dibdib ni Joanna. Ibinaba niya ang kanyang paningin. Sanay siya sa mga pasaring ng matanda nitong mga nakaraang buwan, ngunit bawat salita ay parang asido na unti-unting umuubo sa kanyang pasensya. Pinili niyang manahimik. Ipinasok niya ang mga lalagyan ng gamot sa kanyang bag, inilunok ang isang mapait na kapsula ng walang tubig at nagpaalam na papasok muna sa kwarto upang magpahinga. Ang sitwasyon ay lalong naging maigting ng gabing iyon habang sila ay nasa hapagkainan. Kararating lamang ni Christian mula sa isang mahalagang pulong. Suot nito ang isang formal na itim na Amerikana. Mukhang pagod ngunit pilit na pinasasaya ang kapaligiran. Umupo ito sa tabi ni Joanna, hinagka ng noo ng asawa at nagtanong kung kumain na ito ng maayos. Bago pa man makasagot si Joanna, sumabat si Aling Consuelo mula sa kabilang dulo ng mahabang mesang kristal. Habang hinihiwa ang karne sa kanyang plato, walang pangingiming sinabi ng matanda na nakakahiya kung may makakita kay Joanna na ganito ang itsura habang kasama si Christian. Sa paningin ng matanda, isang matagumpay, gwapo at sikat na ehekutibo ang kanyang anak at hindi nararapat na ang palagi nitong kasama sa mga pagtitipon ay isang asawang mukhang kalansay na hinihintay na lamang bawian ng buhay. Sinabi pa nitong nagiging pabigat na lamang si Joanna sa pag-angat ng karera ng lalaki. Ang mga salitang iyon ay parang malaking bato na ibinagsak sa gitna ng hapag. Nanigas si Joanna sa kanyang inuupuan. Ang kanyang nanginginig na kamay ay tahimik niyang itinago sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata ngunit mariin niyang pinigilan ang mga ito na pumatak. Ang babaeng iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan ay siya ngayon mismong nagtutulak sa kanya patungo sa hukay ng kawalang halaga. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Christian. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng matinding galit. Tumayo ang lalaki ng pabigla na naging dahilan upang kumuskos ang mabigat na silya sa sahig na marmol, lumilikha ng isang matalim na ugong na pumuno sa buong silid. Namumula ang leeg at mukha ni Christian. Tinitigan nito ang kanyang ina ng may nagbabagang mga mata, handang-handang ibunyag ang katotohanan na matagal na nilang inilihim. Handa na siyang isumbat sa matanda na ang mismong dugong dumadaloy at nagbibigay lakas dito ngayon ay nanggaling sa babaeng nilalait nito. Ngunit bago pa man makabuka ang bibig ni Christian upang bitawan ang lihim, mabilis na inabot ni Joanna ang kamay ng asawa sa ilalim ng mesa. Tumingin si Christian sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, nagmakaawa si Joanna. Umiling siya ng dahan-dahan. Ipinapaabot niya sa asawa na huwag nitong sirain ang imaheng meron ng ina nito, na huwag nitong ibigay sa matanda ang bigat ng konsensya. Isang huling pag-ibig. Isang huling sakripisyo. Nakita ni Joanna kung paano napalunok si Christian, kung paano nito pilit na ibinalik ang galit sa loob ng kanyang dibdib. Pilit na kinalma ng lalaki ang kanyang sarili at malamig na nagbabala sa kanyang ina na huwag nitong uulitin ang mga salitang iyon laban sa kanyang asawa. Matapos iyon, hinawakan ni Christian ang kamay ni Joanna at iginiya siya pabalik sa kanilang silid. Iniiwan ang matanda sa gitna ng hapagkainan na may bakas ng pagkagulat at inis. Nang sumara ang pinto ng kanilang kwarto, napasandal si Christian sa pader at mariing ipinikit ang mga mata, tila hindi na makayanan ang bigat ng sitwasyon. Nakatayo lamang si Joanna sa gitna ng madilim na kwarto, nakatingin sa lalaking pinakamamahal niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting nagkakaroon ng malalim na lamat ang katatagan ni Joanna. Napagtanto niya na kahit ibigay mo ang iyong buong buhay para sa iba,
Darating ang panahon na ang iyong mga sakripisyo ay magiging parang isang lumang damit kapag kupas na at wala ng pakinabang. Madali na lamang itong itapon at kalimutan. Ang umaga sa loob ng Marangyang Condominium sa Bonifacio Global City ay nagsimula sa isang hindi pamilyar na ingay. Mula sa kanyang higaan, naririnig ni Joanna ang abalang mga hakbang ni Aling Consuelo sa pasilyo, kasabay ng tunog ng pag-aayos ng mga mamahaling porselana at pagpili ng mga sariwang bulaklak para sa florera. Bihirang maging ganito kaaga ang matanda sa pag-aayos ng bahay, maliban na lamang kung may darating na napakahalagang bisita. Nang dahan-dahang tumayo si Joanna upang lumabas, naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang tagiliran. Isang mapurol ngunit patuloy na hila ng sakit na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang limitasyon. Sumandal muna siya sa hamba ng pinto, huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang nagre-rebelding katawan, bago tuluyang naglakad patungo sa kusina. Nadatnan niya si Aling Consuelo na abala sa pagdidirekta sa dalawang katulong na pansamantalang kinuha mula sa isang ahensya. Nang makita ng matanda si Joanna, agad na napawi ang ngiti sa mga labi nito. Pinagmasdan ng kanyang biyenan ang kanyang suot, isang lumang duster na kupas na ang kulay, at ang kanyang buhok na nakatali ng manipis. Malamig at walang pag-aalinlangang sinabi ni Aling Consuelo na wag nang makialam si Joanna sa mga ihahandang pagkain. Ayon sa matanda, darating si Vanessa, ang magandang anak ng isa sa mga pinakamalaking kasosyo sa negosyo ng kumpanya ni Christian. Idinagdag pa nito na mas makabubuti kung mananatili na lamang si Joanna sa loob ng kwarto upang hindi makita ng bisita ang kanyang maputla at mukhang may sakit na anyo na maaari lamang makasira sa gana ng mga kakain. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nag-iwan ng panginginig sa buong katawan ni Joanna. Tumango na lamang siya, piniling huwag nang sumagot, at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Doon, sa gitna ng dilim, hinarap niya ang katotohanang unti-unti na siyang nagiging isang palamuting multo sa bahay na itinayo mula sa kanyang sariling dugo. Nang sumapit ang gabi, dumating si Vanessa. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng kanyang silid, narinig ni Joanna ang masayang pagbati ni Aling Consuelo at ang malambing na boses ng dalaga. Amoy na amoy sa buong unit ang halimuyak ng mamahaling pabango na may amoy ng jasmine. Napakatapang na tila, tinakpan nito ang amoy ng mga erbal na gamot na madalas na nakasabit sa hangin ng tahanang iyon. Nang magumpisa ang hapunan, pilit na pinayuhan ni Christian si Joanna na lumabas at sumabay sa kanila. Ayaw ni Christian na magmukhang nakakulong ang kanyang asawa sa sarili nilang bahay. Ngunit ang pag-upo ni Joanna sa hapagkainan ay naging simula ng isang tahimik na pagpapahirap. Nakahain sa mahabang mesa ang mga mamahaling pagkain mula sa sariwang pagkaing dagat hanggang sa pinakamahusay na karne. Katabi ni Christian si Joanna, habang si Vanessa naman ay nasa tapat nila, katabi si Aling Consuelo. Si Vanessa ay larawan ng isang perpektong babae, may makinis at kumikinang na balat, masiglang pangangatawan at suot ang isang eleganteng asul na damit na lalong nagpatingkad sa kanyang karangyaan. Sa buong takbo ng hapunan, walang ginawa si Aling Consuelo kundi purihin si Vanessa. Paulit-ulit na binabanggit ng matanda kung gaano ito katalino bilang isang tagapamahala sa bangko, kung gaano ito kagaling makipag-usap sa mga kliyente, at kung gaano ito kabagay na sumama sa mga malalaking piging ng mga negosyante. Sa bawat papuri kay Vanessa, laging sumusunod ang isang patalim na sulyap ng matanda kay Joanna. Sinabi ni Aling Consuelo habang nakatingin ng diretso sa nangangayayat na mukha ni Joanna na ang isang lalaking may mataas na posisyon tulad ni Christian ay nangangailangan ng isang kabiyak na kayang tumayo sa kanyang tabi sa harap ng mga mamamahayag at mga kasosyo sa negosyo. Isang babaeng puno ng lakas at hindi madalas isugod sa ospital. Sinabi pa ng matanda sa tonong tila nagbibiro ngunit puno ng kamandag na mahirap daw para sa isang matagumpay na lalaki ang magkaroon ng asawang parang palaging may burol sa sariling pamamahay. Narinig ni Joanna ang marahang pagtawa ni Vanessa, isang tunog na bagaman mahinhin ay tila bumasag sa huling hibla ng kanyang natitirang dignidad. Tumingin si Vanessa sa kanya nang may halong awa at nakatagong pagmamataas bago nagkomento na baka kailangan lamang ni Joanna ng mas maraming pahinga.
Sa tindi ng panghihina ng kanyang kalooban, naramdaman ni Joanna ang pangangatog ng kanyang kanang kamay. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga daliri na naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang pilak na kutsara. Tumama ito sa gilid ng porselanang plato, lumikha ng isang matalim at mataas na tunog ng metal na umalingaw-ngaw sa buong silid, bago tuluyang nahulog sa sahig. Natahimik ang buong hapag. Mabilis na gumapang ang pulang kulay ng galit sa mukha at leeg ni Christian. Humigpit ang kapit ng kanyang asawa sa hawak na tinidor, at nakita ni Joanna ang pag-umbok ng mga ugat sa noo nito. Alam niyang sasabog na si Christian. Alam niyang sa isang saglit pa ay tatayo ito, itatapon ang mesa, at isisigaw sa mukha ng kanyang ina ang katotohanang ang batong nagbibigay buhay dito ngayon ay nagmula sa babaeng patuloy nitong hinahamak sa harap ng ibang tao. Bago pa man makapagsalita si Christian, mabilis na ibinaba ni Joanna ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Hinanap niya ang binti ng asawa at mahigpit na piniga ito gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumingin si Christian sa kanya. Ang mga mata ng kanyang asawa ay umaapaw sa galit at matinding sakit para sa kanya, ngunit umiling si Joanna. Tinitigan niya si Christian nang may pakiusap na huwag dumuho sa ganoong uri ng iskandalo, lalo na sa harap ni Vanessa na isang mahalagang kasosyo sa negosyo. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng karera ng asawa na kay habang panahon nitong pinaghirapan. Tahimik na yumuko si Joanna. Pinulot ang nahulog na kutsara at dahan-dahang tumayo. Sa isang mahina at nanginginig na boses, nagpaalam siyang masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang bumalik sa kanyang silid upang uminom ng gamot. Nang isara niya ang pinto ng kwarto, hindi na niya kinayang marating ang kama. Napasandal siya sa likod ng pinto, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig at doon niya hinayaang umagos ang kanyang mga luha nang walang nililikhang tunog. Sa labas, naririnig pa rin niya ang masayang tawanan ni Aling Consuelo at Vanessa, tila ba ang kanyang pag-alis ay nagdala ng mas magaan at mas masayang atmosfera sa hapagkainan. Ito ang malupit at tahimik na trahedya ng mga taong nagpapakasakit ng walang ingay. Sa mundong pinatatakbo ng pakinabang at panlabas na anyo, ang mga sakripisyo ay mabilis na nagiging parang isang pundasyon sa ilalim ng lupa. Kapag nakatayo na ang matayog na gusali, walang sinumang nag-aalalang tumingin sa ibaba upang pasalamatan ang semento at bakal na nakabaon sa dilim at dumi. Ang tanging nakikita lamang ng mga tao ay ang makintab na bubong at ang magagandang palamuti sa labas nito. Ang labis na pagtitiis at pagpapakumbaba ay hindi madalas nagbubunga ng pagpapahalaga. Sa halip, madalas itong nagiging paanyaya para sa iba na lalo kang tapakan, naturingan kang isang kasangkapang tapos ng gamitin at maaari ng palitan ng mas bago at mas makintab na bersyon. Sa gabing iyon, sa gitna ng madilim at malamig na silid, sa wakas ay nagising si Joanna sa isang nakapandulumong katotohanan na ang pag-aalay ng sariling laman at dugo para sa mga taong bulag sa tunay na pagpapahalaga ay hindi kabayanihan, kundi isang mabagal na pagpapakamatay na walang sinumang mag-aalalang iyakan. Ang pisikal na panghihina ni Joanna ay hindi na lamang isang lihim na maaari niyang itago sa likod ng mga ngiti. Nitong mga nakaraang linggo, ang bawat paggising niya sa madaling araw ay sinasalubong ng matinding pananakit ng kanyang dibdib, na tila may nakadaga na mabigat na bakal sa kanyang lalong lumiliit na lalamunan. Ang ubo na dati ay pasumpong-sumpong lamang ay naging madalas at may kasama ng makakapal at maitim na bakas ng dugo. Ramdam niya na ang kanyang nag-iisang kidney ay unti-unti nang sumusuko dahil sa matinding pagod ng katawan at sa mga komplikasyon ng kanyang mahinang immune system. Ayon sa kanilang doktor, ang tanging pag-asa na lamang upang mapatagal ang kanyang buhay ay ang paglipat sa isang bagong rehimen, isang serye ng mga makabagong gamot at therapy na kailangang iangkat pa mula sa ibang bansa. Ngunit ang halaga ng bawat turok at bawat kahon ng gamot na ito ay umaabot sa daang libong piso bawat buwan. Isang halagang kahit ang mataas na sweldo ni Christian bilang direktor ay hindi kayang tustusan ng matagal. Dahil dito, napansin ni Joanna na madalas nang gabihin si Christian sa pag-uwi.
Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pakikipagtagpo nito sa mga ahente ng lupa at mga mamimili ng sasakyan. Isang gabi, aksidenteng nakita ni Joanna sa ibabaw ng mesa sa library ang draft ng Deed of Absolute Sale para sa kanilang condominium sa BGC, kasama ang mga papeles para sa pagbebenta ng kotse ni Christian. Umiyak si Joanna at nakiusap sa asawa na huwag gawin iyon. Sinabi niyang ang condominium at sasakyang iyon ang kaisa-isang patunay ng lahat ng pinaghirapan nito sa loob ng maraming taon at hindi makatarungang mawala ang lahat para lamang sa isang taong unti-unti na ring namamatay. Ngunit hinagkan lamang ni Christian ang kanyang noo at sinabing ang mga gamit at bahay ay madaling mapapalitan sa pamamagitan ng pagtatrabaho, ngunit kapag nawala si Joanna, ang kanyang buong buhay ay tuluyan ng mawawala ng saysay. Ngunit ang lihim na desisyong ito ni Christian ay hindi na natiling tago ng matagal. Isang hapon habang wala si Christian dahil sa isang mahalagang pagpupulong sa kumpanya, naghahanap si Aling Consuelo ng ilang lumang papeles sa silid-aklatan. Doon ay nakita ng matanda ang nakabukas na tablet ni Christian kung saan nakasaad ang mga mensahe mula sa broker tungkol sa huling pirma para sa pagbebenta ng condominium at ang paglilipat ng kanilang tirahan sa isang maliit na apartment na paupahan. Para kay Aling Consuelo, ang balitang ito ay parang isang marahas na gising mula sa isang napakagandang panaginip ng karangyaan. Ang kanyang pinakaiingatang katayuan sa lipunan, ang kanyang pagiging kabilang sa mga mayayamang ginang sa BGC, ay biglang maglalaho dahil lamang sa kanyang may sakit na manugang. Narinig ni Joanna ang marahas na pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Aling Consuelo na may hawak na mga papeles, nanginginig ang buong katawan sa tindi ng galit, at ang mga mata ay nanlilisik sa matinding puot. Nanginginig ang boses ng matanda habang itinuturo ang mga papel kay Joanna. Tinawag niya itong isang sumpa at isang linta na walang ibang ginawa kundi sipsipin ang buhay at yaman ng kanyang anak. Sinabi ng matanda na mula nang pumasok si Joanna sa buhay ni Christian, wala na itong naranasang maganda kundi ang magpakapagod at ngayon na nakamit na ng kanyang anak ang tagumpay, si Joanna pa rin ang hihila sa lalaki pabalik sa karukhaan. Sinubukan ni Joanna na bumangon mula sa kanyang higaan upang humingi ng paumanhin, ngunit ang kanyang katawan ay walang sapat na lakas. Napaupo lamang siya sa gilid ng kama, umiiyak at humihingi ng tawad habang ipinaliliwanag na hindi niya ginusto ang magkasakit ng ganito. Ngunit ang kanyang mga luha ay tila lalo lamang nagpainit sa galit ng matanda. Lumapit si Aling Consuelo sa tabi ng kama kung saan nakalagay ang medicine organizer ni Joanna na naglalaman ng mga mamahaling gamot para sa kanyang bato at immune system. Sa isang marahas na kumpas ng kamay ni Aling Consuelo, hinawi at itinapon nito ang lalagyan ng mga gamot mula sa ibabaw ng mesa. Bumagsak ang plastik na kahon sa malamig na sahig na marmol, nabasag ang takip nito at nagkalat ang daang-daang makukulay na tableta sa buong silid. Ang bawat tabletang iyon ay katumbas ng pagkain para sa ilang araw, mga gamot na nagpapanatili sa mahinang tibok ng puso ni Joanna. Sinabi ni Aling Consuelo na walang silbi ang mga gamot na iyon dahil mamamatay din naman si Joanna sa huli. Tinawag niya itong isang malaking sayang sa pera at sinabing mas makabubuti kung hayaan na lamang nitong matapos ang kanyang buhay kaysa ubusin ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa tindi ng takot na mawalan ng kahit isang tableta, dahan-dahang bumaba si Joanna mula sa kama. Napaluhod siya sa malamig na sahig, nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinupulot ang mga nagkalat na gamot sa ilalim ng kabinet at sa tabi ng pader. Bawat pagyuko niya ay nagdudulot ng matinding punit ng sakit sa kanyang tagiliran, sa mismong bahagi kung saan kinuha ang kanyang bato para sa matandang nakatayo sa kanyang harap ngayon. Umiyak si Joanna ng tahimik, ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng mga tabletang pilit niyang tinitipon. Sa mismong sandaling iyon, narinig ang pagbukas ng pangunahing pinto ng condominium. Pumasok si Christian na may hawak na ilang bagong reseta, ngunit natigil ang mga hakbang ng lalaki nang makita ang eksena sa loob ng silid. Nakita niya ang kanyang asawa na namumutla, may bakas ng dugo sa bibig,
at umiiyak habang nakaluhod sa sahig upang pulutin ang mga nagkalat na gamot habang ang kanyang ina ay nakatayo sa ibabaw nito, may hawak na papeles at patuloy na sumisigaw ng mga masasakit na salita. Nanigas si Christian sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, napalitan ng isang nakakatakot na lamig na tila nagbabadya ng isang malaking unos. Ibinaling niya ang kanyang paningin mula kay Joanna patungo sa kanyang ina, at ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang kutsilyo na handang humiwa sa anumang bagay na humarang sa kanyang daan. Sa tindi ng panghihina, naramdaman ni Joanna ang marahang pagdampi ng mga kamay ni Christian sa kanyang mga balikat. Mabilis na lumuhod ang kanyang asawa sa malamig na sahig, binitawan ng mga hawak na gamot, at maingat siyang inakay patungo sa malambot na sopa. Nang haplusin ni Christian ang kanyang pisngi, nakita ni Joanna sa mga mata nito ang isang matinding takot nang mapansin nito ang manipis na bakas ng dugo sa kanyang mga labi. Hinawakan ni Joanna ang manggas ng Amerikana ng asawa. Sa kabila ng mabilis na pag-ikot ng kanyang paningin, pinilit niyang bumulong. Nakiusap siyang huwag nang palakihin ang gulo, na huwag nang sabihin ang katotohanan. Nais pa rin niyang protektahan ang kapayapaan ng tahanan, kahit pa ang kapayapaang iyon ay unti-unti nang pumapatay sa kanya. Ngunit si Christian ay nasa kanyang hangganan na. Mula sa kabilang bahagi ng sala, nakatayo pa rin si Aling Consuelo, mahigpit na hawak ang mga papeles ng pagbebenta ng kondominium. Sa halip na makaramdam ng awa sa nakikitang kalagayan ng manugang, lalo pang nag-alab ang galit sa mukha ng matanda. Sinabi nito kay Christian na ginagawa lamang niya ang lahat para sa kabutihan ng kanyang anak. Iginiit ng matanda na si Joanna ang dahilan kung bakit kailangang ibenta ang kanilang marangyang tirahan, at hindi siya papayag na bumalik sila sa hirap dahil lamang sa isang babaeng walang ibang ginawa kundi magkasakit. Ang bawat salita ni Aling Consuelo ay parang mga hampas ng latigo na yumanig sa buong pagkatao ni Christian. Dahan-dahang tumayo si Christian. Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang emosyon, napalitan ng isang nakapanlulumong lamig. Hindi niya pinansin ang mga pakiusap ng kanyang ina. Naglakad siya patungo sa kanyang silid-aklatan, binuksan ang isang lumang cabinet na gawa sa kahoy, at mula sa pinakamalalim na bahagi nito, kinuha niya ang isang makapal na dilaw na envelope. Ang envelope na iyon ay balot ng manipis na alikabok, isang patunay na 8 taon itong nanatiling nakatago sa dilim. Bumalik si Christian sa sala. Sa bawat hakbang niya, ramdam ni Joanna ang bigat ng desisyong hindi na maaari pang bawiin. Ibinagsak ni Christian ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa ibabaw ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tuyo at matalim, na naging dahilan upang mapahinto si Aling Consuelo sa kanyang pagsasalita. Malamig at madiin ang boses ni Christian nang utusan nito ang kanyang ina na buksan ang envelope at basahin ang bawat nakasulat sa loob nito. Napakunot ang noo ni Aling Consuelo. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit dahan-dahan niyang binitiwan ang deed of sale at kinuha ang dilaw na folder. Nang lurin nito ang unang pahina, tumambad ang opisyal na dokumento mula sa ospital kung saan isinagawa ang kanyang kidney transplant 8 taon na ang nakalilipas. Sa itaas na bahagi ng papel, nakasulat ang pangalan ng pasyente, Consuelo Santos. At sa ibaba nito, sa tapat ng salitang donor, o ang taong nag-alay ng bahagi ng katawan, ay nakasulat ang isang pangalang hindi inaasahan ng matanda, Joanna Santos. Naniga si Aling Consuelo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng tindi, dahilan upang mayanig ang hawak niyang papel. Mabilis niyang inilipat ang mga pahina, binabasa ang mga resulta ng laboratorio, ang pagsusuri sa pagiging tugma ng dugo, at ang formularyo ng pahintulot. Sa pinakahuling bahagi ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pirma ni Joanna, isang nanginginig ngunit determinadong pirma ng 24 na taong gulang na babaeng handang ibuwis ang kanyang kalusugan. Paulit-ulit na umiling si Aling Consuelo habang mabilis na nawawala ang kulay sa kanyang mukha hanggang sa maging kasing puti ito ng papel na kanyang hawak. Bumulong ang matanda na hindi ito maaari dahil malinaw na sinabi ng doktor na isang estranghero na nagnais magtago ng pangalan ang nag-alay ng bato.
Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Christian, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matigas at puno ng hinagpis. Ipinaliwanag ni Christian na sila mismo ni Joanna ang nakiusap sa ospital na itago ang katotohanan dahil natatakot si Joanna na habang buhay na magdusa sa konsensya ang kanyang biyenan. Sinabi ng kanyang asawa na kaya nagtiis si Joanna sa mga komplikasyon, kaya ito mabilis na nanghina at tumanda, ay dahil ibinigay nito ang kalahati ng kanyang buhay upang mabuhay lamang ang matanda. Idinagdag pa ni Christian, sa tonong puno ng poot, na ang mismong taong tinatawag ng kanyang ina na pabigat at sumpa ay ang taong nagmamay-ari ng batong nagpapatakbo sa buhay ng matanda sa bawat segundo ng araw. Binitiwan ni Aling Consuelo ang mga papeles. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog at nagkalat sa sahig sa tabi ng mga tabletang kanina lamang ay itinapon niya. Napasandal ang matanda sa pader, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod upang suportahan ang kanyang sariling timbang. Tumingin siya kay Joanna na nakahiga sa sopa. Umiiyak at nakatakip ang mukha gamit ang kanyang mga manipis na kamay. Para kay Joanna, ang pagkabunyag ng lihim ay hindi nagdala ng kaluwagan. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding lungkot. Ang pader ng proteksyon na binuo niya sa loob ng 8 taon upang panatilihing magaan ang kalooban ng kanyang biyenan ay tuluyan ng gumuho sa loob lamang ng ilang sandali, nag-iwan ng isang nakasisirang katotohanan na habang buhay na yayanig sa kanilang pamilya. Ang katahimikan sa loob ng malawak na sala ay naging kasing bigat ng semento. Walang sino man ang nangahas na gumawa ng kahit kaunting ingay. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat at humihingal na paghinga ni Christian, habang si Joanna ay patuloy na nakahiga sa sopa, nakapikit ang mga mata upang pigilan ang lalong pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga papel na naglalaman ng katotohanan ay nanatiling nakakalat sa makintab na sahig, kasama ng mga makukulay na tableta na tila mga pira-pirasong labi ng isang nagibang tahanan. Dahan-dahang lumuhod si Aling Consuelo. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa malamig na marmol nang walang alinlangan, ngunit tila hindi niya naramdaman ang sakit ng pagkakatama nito. Ang kanyang mga kamay, na may suot na mamahaling gintong pulseras, ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang isa sa mga papel sa sahig, ang pahina kung saan malinaw na nakasulat ang pirma ni Joanna bilang donor. Tinitigan niya ang bawat letra ng pangalan ng kanyang manugang at sa bawat segundo ng kanyang pagtitig, ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak ng diretsyo sa kanyang dibdib. Isang marahas at basag na paghagulgol ang kumawala sa bibig ng matanda. Hindi ito ang ordinaryong pag-iyak ng isang taong nagnanais ng simpatiya. Ito ay isang tunog ng matinding pagdurusa na nanggaling sa kaibuturan ng isang kaluluwang unti-unti nang dinudurog ng sariling konsensya. Itinaas ni Aling Consuelo ang kanyang nanginginig na kanang kamay at marahas na isinampal ito sa kanyang sariling pisngi. Isang matalim at tuyong tunog ng pagtama ng balat sa balat ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Bago pa man makakilos si Christian upang pigilan siya, muling isinampal ng matanda ang kanyang kaliwang kamay sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Paulit-ulit na sinampal ni Aling Consuelo ang kanyang sarili habang sumisigaw sa isang paos at basag na boses, tinatawag ang kanyang sarili na isang halimaw at isang walang kwentang tao. Tinanong niya kung paano niya nagawang tawaging pabigat at sumpa ang babaeng nag-alay ng sariling katawan upang dugtungan lamang ang kanyang hiram na buhay. Ang bawat sampal ng matanda ay tila sumasaksak din sa puso ni Joanna. Hindi naramdaman ni Joanna ang anumang tuwa o kapanatagan sa nakikitang pagpapakumbaba ng kanyang biyenan. Sa halip, isang matinding pighati ang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Ang lihim na buong ingat niyang inalagaan sa loob ng 8 taon upang hindi magdala ng bigat sa matanda ay naging dahilan pala ng ganito katinding pagkasira. Sa huli, pinilit ni Joanna na gumulong patungo sa gilid ng sopa. Binaliwala ang matalim na kirot na gumuhit sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan siyang bumaba sa sahig, gumapang ng kaunti upang maabot ang nanginginig na katawan ng biyenan.
Nang maramdaman ni Aling Consuelo ang malamig at manipis na kamay ni Joanna sa kanyang braso, mabilis na lumayo ang matanda. Hindi siya lumayo dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya. Yumuko si Aling Consuelo hanggang sa sumayad ang kanyang noo sa malamig na marmol ng sahig sa mismong paanan ng kanyang manugang. Umiyak ang matanda ng walang patid. Nakiusap kay Joanna na huwag siyang hawakan dahil hindi siya karapat-dapat sa ganong uri ng kabutihan. Sinabi nitong napakakapal ng kanyang mukha upang tanggapin ang pag-aalaga ng taong binuwisan niya ng kalusugan, habang siya naman ay walang ginawa kundi saktan ito ng mga masasakit na salita sa harap ng ibang tao. Inabot pa rin ni Joanna ang balikat ng matanda. Pilit niya itong inakay upang umayos ng upo. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Joanna ang kaibahan. Ang mga kamay ni Aling Consuelo ay mainit at masigla dahil sa malusog na bato sa loob ng katawan nito, habang ang kanyang sariling mga kamay ay nananatiling malamig, marupok, at tila unti-unti nang nawawalan ng buhay. Tumingin si Joanna kay Christian na nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatalikod ang kanyang asawa, ang mga balikat nito ay nanginginig habang tahimik na umiiyak. Ramdam ni Joanna ang matinding pagod ng asawa, ang pagod sa pagtatrabaho ng walang pahinga, ang pagod sa pagtatago ng lihim, at ang pagod sa pagiging tulay sa pagitan ng dalawang babaeng pinakamamahal niya sa buhay. Nang gabing iyon, walang sino man sa kanila ang nagawang kumain o matulog. Ang bawat sulok ng marangyang kondominium ay binalot ng isang nanlulumong katahimikan. Nanatili si Aling Consuelo sa tabi ng higaan ni Joanna. Hawak ang mga basag na lalagyan ng gamot na muli nitong pinulot at nilinis ng may buong pag-iingat. Tila ba sa pamamagitan ng gawaing iyon ay unti-unti niyang maitatahi ang mga sugat na idinulot niya sa puso ng kanyang manugang. Ito ang sandali ng kabuuang pagkasira ng kaluluwa. Sa buhay ng tao, ang pinakamahirap at pinakamalupit na bilangguan ay hindi ang gawa sa bakal at bato, kundi ang bilangguang itinayo ng sarili nating konsensya kapag napagtanto natin ang tindi ng ating pagkakamali. Walang mas masakit na parusa kaysa sa pagising isang araw at malaman na ang taong patuloy mong itinutulak sa hukay ay siya palang nag-iisang humahawak sa lubid upang huwag kang tuluyang mahulog sa bangin ng kamatayan. Ang pagmamataas at ang paghahangad ng pansamantalang karangyaan ay madalas na nagiging bulag na takip sa ating mga mata. Ginagawa tayong mga halimaw na kumakagat sa mismong kamay na nagpakain sa atin. At kapag ang takip na iyon ay tuluyang tinanggal ng malupit na katotohanan, ang natitira na lamang ay ang basag na salamin ng ating sarili, isang larawang kahit anong gawing pagpupunas ay hinding-hindi na muling maibabalik sa dati nitong kinis, mag-iwan ng mga lamat ng pagsisisi na habang buhay na magpapaalala sa atin ng ating sariling kalupitan. Ang paglipat nila mula sa marangyang condominium sa Bonifacio Global City patungo sa isang maliit at lumang apartment na paupahan sa labas ng lungsod ay nagdala ng panibagong ingay sa buhay ni Joanna. Ang katahimikan ng mataas na palapag ay napalitan ng tunog ng mga tricycle sa labas, ng sigaw ng mga nagtitinda sa umaga, at ng amoy ng lumang kahoy kapag umuulan. Ibinebenta na ni Christian ang lahat ang bahay at ang kotse upang masiguro na may sapat silang pondo para sa mga susunod na gamot ni Joanna. Ngunit sa gitna ng masikip na espasyong ito, nakatagpo si Joanna ng isang hindi inaasahang kapanatagan. Si Aling Consuelo ay tuluyan ng nagbago. Ang mga mamahaling alahas at magagarang damit ng matanda ay naglaho na, napalitan ng mga simpleng kamiseta at palda. Walang pag-aalinlangan nitong inako ang lahat ng gawaing bahay. Tuwing madaling araw, naririnig ni Joanna ang marahang kaluskos ng tsinelas ng matanda patungo sa kusina upang magluto ng walang asin na lugaw para sa kanya. Ang mga kamay ni Aling Consuelo, na dati ay madalas na nakapamewang habang nagbibigay ng masasakit na salita, ngayon ay gabi-gabing nakahawak sa noo ni Joanna upang pakiramdaman kung ito ay nilalagnat. Isang hapon, nakahiga si Joanna sa kanilang maliit na kwarto habang nakabukas ng kaunti ang pintuan. Dahil manipis lamang ang pader na gawa sa kahoy, malinaw niyang naririnig ang pagdating ng mga bisita sa maliit nilang sala. Si Annabel, isang tita ni Christian na kilala sa pagiging mapanghimasok, ay dumating kasama ang ilan pang kamag-anak.
Tiningnan ng mga ito ang masikip na sala nang may halong pangingilabot at awa. Hindi nagtagal narinig ni Joanna ang pabulong ngunit matalim na boses ni Annabel kay Aling Consuelo. Sinabi nitong isang malaking kamalian na pumayag silang ibenta ang condominium at kotse ni Christian. Iginiit ni Annabel na si Christian ay isang matagumpay na lalaki na may magandang karera at hindi makatarungang sirain ang kinabukasan nito para lamang sa isang asawang may sakit na hindi naman tiyak kung makaliligtas pa. Iminungkahi pa ng tita na iwanan na lamang si Joanna o ibalik sa probinsya upang makahanap si Christian ng bagong asawang masigla at mayaman tulad ni Vanessa. Nanginig ang buong katawan ni Joanna sa ilalim ng kanyang manipis na kumot. Ang pamilyar na takot at pakiramdam ng pagiging pabigat ay muling gumising sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man magpatuloy si Annabel sa kanyang mga mungkahi, narinig ni Joanna ang marahas na pagtayo ni Aling Consuelo mula sa silya. Kinuha ng matanda ang baso ng tubig sa ibabaw ng mesa at marahas na inihagis ito sa sahig. Ang baso ay humampa sa semento. Nagkadurog-durog ang salamin at tumalsik ang tubig sa buong paligid. Lumikha ng isang matalim at nakagugulat na tunog ng pagkabasag na pumuno sa buong tahanan. Nanginig ang boses ni Aling Consuelo sa tindi ng galit habang itinuturo ang pinto. Inutusan niya si Annabel at ang mga kasama nito na umalis agad sa kanilang pamamahay. Sinabi ng matanda na walang sino man sa kanila ang may karapatang tawaging pabigat si Joanna dahil noong siya mismo ang nakaratay sa ospital at nangangailangan ng kidney, walang isa man sa mga kadugo niya ang nagpakita upang tumulong. Si Joanna, na walang kamag-anak ang nag-alay ng sariling bato upang mabuhay lamang siya. Umiyak si Aling Consuelo habang isinisigaw na si Joanna ay hindi lamang isang manugang, kundi siya ang kanyang tunay na anak at handa niyang ubusin ang lahat ng mayroon siya upang iligtas ang buhay nito. Sa tindi ng takot sa galit ng matanda, mabilis na lumabas si Annabel at ang mga kasama nito na iwan ang basag na salamin sa sahig ng sala. Pumasok si Aling Consuelo sa kwarto ni Joanna. Namumula ang mga mata at nanginginig pa rin ang mga balikat. Lumapit ito sa gilid ng higaan at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang manugang. Umiyak ang matanda habang humihingi ng tawad kay Joanna sa mga masasakit na salitang narinig nito mula sa kanilang mga kamag-anak. Sinabi ni Aling Consuelo na mayroon pa silang isang natitirang pag-asa. Mayroon pa siyang hawak na titulo ng lumang bahay at lupa sa probinsya, ang lupang pamana sa kanya ng kanyang yumaong asawang si Vicente. Iyon ang kaisa-isang alaalang natitira sa kanya mula sa kanyang kabataan, ang pamanang balak sana niyang iwan kay Christian. Mabilis na umiling si Joanna. Pinilit niyang magsalita sa kabila ng panunuyo ng kanyang lalamunan, nakiusap na huwag ibenta ang lupang pamana dahil iyon na lamang ang natitirang alaala ni Tatay Vicente. Ngunit, hinaplos lamang ni Aling Consuelo ang kanyang buhok ng may matinding pagmamahal. Sinabi ng matanda na ang bahay na bato at ang lupa sa probinsya ay mga gamit lamang na gawa sa kahoy at semento, ngunit si Joanna ay isang buhay na tao na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ipinaabot ni Aling Consuelo na kahit mawalan sila ng tirahan at lupa, basta't magkakasama silang tatlo na buhay, sapat na iyon upang maituring silang isang pamilya. Nang pumasok si Christian mula sa trabaho at makita ang basag na salamin sa sala at ang kanyang ina na nakayakap kay Joanna habang kapwa umiiyak, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap silang dalawa. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit at masikip na apartment, naramdaman ni Joanna na ang tunay na paghuhugas ng kasalanan ay hindi nagmumula sa mga salita, kundi sa kahandaang mawalan ng lahat ng bagay na pansamantala upang mapanatili lamang ang taong nagbigay sa iyo ng lahat. Kahit na naibenta na ni Aling Consuelo ang kanilang lupang pamana sa probinsya upang tustusan ang paggamot, muling hinarap ng pamilya ang isang malupit na katotohanan. Dumating ang araw na ipinaalam ng ospital na ang pambihirang gamot na nagpapanatili sa buhay ni Joanna ay tuluyan ng naubos ang supply sa buong bansa dahil sa matinding problema sa pag-import.
Ang taming paraan na lamang upang makakuha nito ay ang magbayad ng napakalaking halaga sa black market o kaya ay dalhin si Joanna sa ibang bansa para doon ipagpatuloy ang kanyang gamutan. Mula sa kanyang higaan sa maliit na silid ng kanilang inuupahang apartment, lihim na pinagmamasdan ni Joanna ang kanyang asawa. Nakita niya kung paano mabilis na nagbago ang anyo ni Christian. Ang lalaking dati ay masigla at puno ng lakas ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang buhok sa magkabilang gilid ng ulo ay binalot na ng kulay pilak na uban dahil sa matinding pag-aalala. Sa tabi naman ng higaan, nakita niya si Aling Consuelo na natutulog ng nakaupo sa silya. Ang mga paa ng matanda ay namamaga dahil sa gabi-gabing pagtayo at pagpupuyat upang masigurong hindi siya nilalagnat o nahihirapan sa paghinga. Isang mabigat na pasya ang unti-unting nabuo sa puso ni Joanna. Napagtanto niya na habang nananatili siya sa kanilang piling, patuloy niyang hihilahin pababa ang kanyang pamilya patungo sa hukay ng kahirapan at kamatayan. Ang pagmamahal ni na Christian at Aling Consuelo ay napakatindi na handa nilang ubusin ang kanilang buong buhay para sa kanya, ngunit alam ni Joanna na ang kanyang katawan ay tuluyan ng sumusuko. Ayaw niyang maging dahilan ng kabuuang pagkasira ng 2 taong nagbigay sa kanya ng tunay na tahanan. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang humagupit sa Maynila. Ang marahas na ihip ng hangin at ang walang patid na buhos ng ulan ay humahampas sa bintana ng kanilang maliit na apartment. Sa ilalim ng madilim na silid, dahan-dahan na bumangon si Joanna. Kinuha niya ang isang pirasong papel at sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri ay isinulat ang ilang maikling salita upang magpaalam. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa lahat ng pagmamahal na ibinigay nila, ngunit siya ay napagod na at nakiusap na huwag na siyang hanapin pa. Matapos isulat ang liham, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang singsing sa kasal. Dahil sa tindi ng kanyang pangangayayat, madali na lamang itong dumulas mula sa kanyang daliri. Inilagay niya ang singsing sa ibabaw ng papel bago tuluyang isinuot ang kanyang lumang sweater at dahan-dahang binuksan ang pinto upang lumabas sa gitna ng madilim at bumubuhos na ulan. Sa loob ng apartment, unang nagising si Aling Consuelo sa madaling araw upang tingnan ang kalagayan ng kanyang manugang. Nang makita nitong walang laman ang kama, isang paos at basag na sigaw ng pagkasindak ang kumawala sa kanyang bibig na agad na naging dahilan upang magising si Christian. Nang mabasa nila ang iniwang liham, tila gumuho ang mundo ng mag-ina. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Christian palabas sa gitna ng bagyo, habang si Aling Consuelo naman ay sumunod na tumakbo nang walang tsinelas, binaliwala ang baha at matatalim na bato sa kalsada upang hanapin ang kanyang manugang. Nakatayo si Joanna sa gilid ng ilog Pasig, nakatingin sa maitim at mabilis na agos ng tubig sa ilalim ng tulay. Pakiramdam niya ay handa na siyang sumuko upang bigyan ng kalayaan ang kanyang pamilya. Ngunit isang paos na sigaw ang bumasag sa tunog ng bagyo. Lumingon si Joanna at nakita ang kanyang biyenan na patakbong lumalapit sa kanya sa gitna ng maputik na kalsada. Dahil sa madulas na putik at sa bilis ng kanyang takbo, nawalan ng balanse si Aling Consuelo at bumagsak ang matanda ng padapa sa putikan na naging dahilan upang masugatan ang kanyang mga tuhod at siko. Ngunit hindi ito huminto. Gumapang ito paitaas na may kahirapan at muling tumakbo patungo kay Joanna. Yumakap ng mahigpit si Aling Consuelo kay Joanna, binaliwala ang putik na dumikit sa kanilang mga damit at katawan. Umiyak ang matanda habang isinisigaw na kung hahayaan ni Joanna na mamatay ang sarili nito, paano niya gagamitin ang batong ibinigay nito sa kanya upang mabuhay. Sinabi ni Aling Consuelo na ang kanyang natitirang buhay ay magiging isang impyerno ng konsensya kung hahayaan niyang mawala ang taong nagligtas sa kanya. Nakiusap ang matanda na huwag itong umalis dahil hindi pa niya nagagawang bumawi sa lahat ng kanyang pagkakamali. Dumating si Christian, humihingal at may mga sugat sa kamay mula sa paghahanap. Agad nitong niyakap ang kanyang ina at asawa. Sa ilalim ng malakas na bagyo, sa gitna ng putik at baha sa gilid ng ilog Pasig, ang tatlo ay nanatiling magkayakap ng mahigpit. Napagtanto ni Joanna
na ang pagtakas ay hindi solusyon. Ang tunay na pagmamahal ay ang kahandaang harapin ang pinakamalakas na unos sa buhay, basta't magkakasama silang lumalaban sa ilalim ng iisang yakap. Matapos ang madilim at maputik na gabi sa gilid ng Ilog Pasig, dinala ni na Christian at Aling Consuelo si Joanna pabalik sa ospital. Nilapatan siya ng agarang lunas para sa matinding lagnat at panghihina ng katawan. Habang nakahiga si Joanna sa kama, nakakabit ang mga tubo ng swero, nakita niya ang kanyang biyena na hindi umalis sa kanyang tabi kahit isang saglit. Ang matanda ay basa pa ang laylayan ng palda at may mga bakas ng tuyong putik sa braso, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa kanyang mukha, binabantayan ang bawat mahinang paghinga niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang tahimik na pagdurusa ay umabot sa kaalaman ng mas maraming tao. Isang nurse sa pampublikong ospital na nakasaksi sa gabi-gabing pag-iyak at pagmamakaawa ni Aling Consuelo sa mga doktor ang labis na naantig ang puso. Lihim nitong isinulat ang kwento ng isang manugang na nag-alay ng bato sa kanyang biyenan at kung paano ngayon ay lumalaban ang pamilya sa tindi ng sakit at kahirapan upang iligtas ang buhay ng manugang. Nang ipost ito sa social media, mabilis na kumalat ang kwento at umani ng milyon-milyong simpatiya mula sa mga estranghero. Ang balitang ito ay nakarating kay Ginoong Eduardo, ang dating may-ari ng maliit na patahian sa Divisoria kung saan nagtrabaho si Joanna noong kanyang kabataan. Bumisita si Ginoong Eduardo sa ospital. Sa pagtayo ng matanda sa tabi ng higaan ni Joanna, nakita nito ang matinding pangangayayat ng kanyang dating sastre. Naalala ni Ginoong Eduardo ang gabi noong nahimatay si Joanna sa sahig ng bodega dahil sa pagtatrabaho ng walang pahinga. Sa tulong ng isang malaking pundasyon para sa kalusugan na kinabibilangan niya, nagpasya si Ginoong Eduardo na tustusan ang buong gastos para sa pagpapagamot ni Joanna sa ibang bansa. Hindi lamang si Ginoong Eduardo ang tumulong. Maraming hindi kilalang tao ang nagpadala ng maliliit na donasyon at mga sulat na naglalaman ng mga panalangin. Para kay Joanna, ang makitang may mga estrangherong nagmamalasakit sa kanyang buhay ay nagdala ng isang mainit na liwanag sa kanyang madilim na mundo. Lumipad patungong Singapore si Joanna kasama sina Christian at Aling Consuelo. Ang operasyon at ang serye ng mga makabagong gamutan ay naging matagumpay. Bagaman hindi na maibabalik ang kanyang katawan sa dati nitong lakas tulad ng isang normal na tao, nasiguro ng mga doktor na maaari siyang mabuhay ng mas mahaba at mas masigla sa tulong ng tamang pag-aalaga. Nang bumalik sila sa Pilipinas, hindi na sila nanirahan sa mamahaling condominium sa BGC, ngunit hindi na rin sila bumalik sa madilim na eskinita ng Tondo. Kumuha sila ng isang simpleng bahay na may 2 kwarto sa isang tahimik na barangay. Si Christian ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ngunit natuto na itong magtakda ng limitasyon. Hindi na ito nagpapakapagod ng lampas sa kanyang makakaya dahil alam niyang ang pinakamahalagang tagumpay ay ang makauwi ng maaga upang makasama ang kanyang asawa sa hapagkainan. Si Aling Consuelo naman ay nagbukas ng isang maliit na kainan sa harap ng kanilang bahay kung saan nagtitinda ito ng mainit na lugaw at mga simpleng ulam tuwing umaga. Ang tunog ng kumukulong sabaw at ang amoy ng piniritong bawang ay naging pamilyar na simula ng kanilang araw. Sa tuwing may mga kapitbahay na kumakain, palaging itinuturo ng matanda si Joanna na nakaupo sa sala habang may malawak na ngiti at buong pagmamalaking sinasabi na ang babaeng iyon ay ang kanyang tunay na anak. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, nakaupo ang tatlo sa kanilang maliit na sala. Inilapag ni Aling Consuelo ang isang maliit na passbook sa ibabaw ng mesa sa harap ni Joanna. Napakunot ang noo ni Joanna at binuksan ang libro. Naglalaman ito ng kaunting halaga mula sa mga kinita ng matanda sa pagtitinda ng lugaw. Masayang sinabi ni Aling Consuelo na iyon ay ang kanyang inihahandang ipon para sa magiging apo niya balang araw. Umiyak si Joanna ng tahimik, ngunit ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na nanggaling sa sakit o kawalang pag-asa, kundi sa isang malalim na pasasalamat. Hinawakan ni Christian ang kanyang kamay, habang si Aling Consuelo naman ay lumapit upang yakapin silang dalawa.
Sa ilalim ng maliit na bubong ng kanilang bagong tahanan, naramdaman ni Joanna na sa wakas ay natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng kanyang binuong pamilya. Dito nagtatapos ang mahaba at paikot-ikot na laro ng tadhana. Sa huli, ang buhay ng tao ay hindi sinusukat sa dami ng mga bagay na napanatili nating buo, kundi sa mga pira-pirasong labi ng ating sarili na nagawa nating pulutin pagkatapos ng malalaking bagyo. Ang bawat peklat na nakaukit sa ating balat, maging ang mga peklat sa tagiliran ni Joanna mula sa pag-aalay ng kanyang bato, o ang mga peklat sa tuhod ni Aling Consuelo mula sa paggapang sa putik, ay hindi mga tanda ng kahinaan. Ang mga ito ay mga patunay na tayo ay lumaban, nagkamali, nasaktan, ngunit nagawa nating mabuhay ng mas matatag. Ang pamilya ay hindi nagsisimula sa isang perpektong kasunduan ng kaligayahan. Madalas ito ay nabubuo mula sa mga marahas na pagkakamali, mga masasakit na salitang binitawan sa dilim, at mga lihim na tinalikuran. Ngunit sa pagdaan ng panahon, kapag natuto tayong magpatawad at tanggapin ang mga lamat ng ating pagkatao, doon lamang natin mapagtatanto na ang pinakamainit na tahanan ay ang tahanang hindi natatakot sa mga sugat. Kailangan nating yakapin ang ating mga scars upang patuloy na maglakad patungo sa bukang liwayway. Hawak ang mga kamay ng mga taong pinili nating ituring na ating tunay na pamilya sa kabila ng lahat ng unos.